aming paniniwala kasi na hindi kailangan ng bautismo para maligtas. Hindi kailangan ng bautismo, hindi prerequisite ang magpabautismo para maging ligtas. Sige. Saan mo babasa sa Biblia yun? Sundan natin. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Marcos Kapitulo 16:16, ang maniniwala at magpabinyag ay maliligtas. Tama yon o mali? Hindi yan tama. Ang nakasulat, hindi tama pala. Very good, itong baptist na ito. Follow up natin. Saan mabasa sa Biblia na hindi kailangan ang binyag para maligtas? Yun. Sabi mo yan kanina, bro. Saan talata sa Biblia na hindi kailangan na babautismohan para maligtas? Tulala na to. Ibigay mo na. Nagbigay kami. Straight to the point. Straight to the point. Ikaw naman ngayon magbigay. Asa na? Lumayas na. Lipat naman ako rito kay Joseph Solis Alcaide Alberici. Okay, Brother Joseph, please click unmute. Magandang gabi po. Hello, good evening sa iyo, bro. So, may tanong po ako kasi may mga tuligsa sa mga simbahang protestante at sa mga kolehiyo, sa mga universidad na ang dahilan po kung bakit ang Pilipinas hindi tayo nagsasalita ng Espanyol ay dahil sa mga praile na mga Espanyol na ipinagkait sa ating mga ninuno. So, ang naging thinking ko, ang dahilan kung bakit ang Pilipinas hindi tayo tulad ng Mexico, pero kasi na Spanish-speaking country ay dahil ipinagkait sa ating mga ninuno ang wikang Espanyol. At plus pa, ang Bible lang po na Spanish na aking nabasa, yung Bible pa ng protestante, yung Reina Valera. So, ang tanong mo, bro? Yan po ang aking tanong. Kung bakit talaga na hindi pinalaganap ng mga praile ng mga Espanyol ang wikang ang Spanish sa ating bansa noong nasa Pilipinas pa sila? Kung bakit Brother Tata, bakit daw hindi pinalaganap ng mga praile ang wikang Espanyol nung nasa Pilipinas daw sila, Brother Tata? Brother? Mukha yatang iniwan tayo ni Brad Tata. Hello? Dito na lang yung Brother Wendell. Brother John bro, di ba't sabi niya magpapaalam nga siya? Ay, hindi ko narinig. Sige, Brother Wendell, baka may alam ka ito, Brother Wendell. Okay, hindi man totoo na itinuturo yung Espanyol during the Spanish era. Bakit? Nagiging kabahagi noon, particular na sa edukasyon, ang Spanish language. No? Pero, unti-unti itong nawala ng humalili ang Amerika, ang mga Amerikano, at nagiging international language natin ang English. Kaya nga, before sa Amerikano, sa US, yung mga dokumento noon, kahit na sa SIC registration, nakasulat yan sa Spanish. Halimbawa, yung nilagdaan sa pagparehistro sa Securities and Exchange Commission, Articulos de Incorporación, yun po'y Articles of the Incorporation.
No, Artículos de Incorporación para por 4 que los fundadores de esta asociación. So, meron tayong mga ninuno na magaling Spanish dahil kabahagi yan. Sila si Rizal, marunong sila. At hindi lang yan, sa Zamboanga City, Zamboanga City, yung kanilang lingwahe diyan ay may halong Spanish hanggang ngayon. Ano, yung Chabacano? Yes, yes. Halong Spanish yun. Pero Joseph? Ang aki ko pong advocacy talaga ay gusto ko po na ma-revivir ang paggamit ng wikang Espanyol sa ating bansang Pilipinas kasi right now in-demand ang Spanish sa BPO industry. Malaki ang sahod, 70,000 to 80,000 ang salary per month, pesos per month. Pero ang problema lang kasi sa Pilipinas, hindi tinuturo ang Spanish or Espanyol sa elementary at sa high school, sa college lang. Kaya ang dating, ang Espanyol ay wika para sa mga elitista, para sa mga alta sosyedad. Kaya ang tuligsa ng mga nasa ibang sekta na ipinagkait ng mga praile mga Espanyol sa ating mga ninuno ang wikang Espanyol. Ngayon, ganito bro. Kung sa tingin nila na ipinagkait, sa tingin nila na ipinagkait ng mga praile sa Pilipinas o wikang Espanyol, sana sila na lang ang nagturo. Sana sila na lang yung nagturo, bro, para ang mga Pilipino matuto ng wikang Espanyol. Hindi yung tutuligsain tayo, wala namang ginawa. Okay sana kung merong ginawa, kaso walang ginawa Kaya sa mga tumutuligsa ng mga sulpot, no? Sa mga tumutuligsa ng mga sulpot dyan, much better siguro na sa halip na tumuligsa kayo, kung sa tingin niyo mahalaga ang pagturo ng Spanish, kayo na lang ang magturo, hindi na yung istorbohin pa kami sa bagay na yan. Yung ganyan, bro. Kasi sa ating panahon ngayon talaga, international talaga language talaga yung English. Kaya nga napakamahal ng salary ng Spanish kasi bihira lang ang natututo ng wikang Espanyol. Ultimo nga Chabacano, hindi talaga makapagsalita ng straight na Spanish Bakit? Chabacano, broken Spanish yun Broken talaga. pero kung ang isang Pinoy gusto magtrabaho sa Europe at sa Latin America, advantage talaga kung marunong mag-Espanyol. In fact, medyo disadvantage pa para sa mga Pinoy na English only lang ang alam na salitain sa mainland Europe. Wala tayong magagawa, bro, kung kahit saang lugar ka pumunta. Yeah. Halimbawa, punta ka ng Thailand. Salita ka ng Spanish, doon di ka naman maintindihan. Pero mas mabuti talaga na para sa akin lang, mas mabuti talaga na dalawa na lang na international language ang ituro sa paaralan sa Pilipinas. Kasi yung pagtuturo ng mother tongue, yung Cebuano, Ilocano, failure. Nag-fail siya, kaya ipinasuspend ang DepEd. Kaya gusto ko na i-focus na lang sa ating education system. Mag-English na lang po tayo at mag-Espanyol na lang po tayo para ang next na generation ng mga Pilipino, pwede na po tayo magpadala ng missionary sa Latin America. Sa Latin America ngayon, dumadami na ang mga protestante. Hindi ako naniniwala na walang... Dumadami na talaga ang mga protestante hindi ako naniniwala. Yes. Kabahagi sa mga misyonaryo ng simbahang Katoliko na pag sila ipadala sa iba't ibang bahagi ng bansa, mag-aral talaga ng lingwahe sa naturang bansa.
yung sinabi niya na gusto niya na magiging international ang Spanish language, sapay nangangailangan niya ng executive order ng Pangulo. At batas pa. Republic Act pa. Ang pagiging medium of instruction in the education system, nagpalabas na ng Executive Order number 210 tungkol diyan. So, gayon din ang kaugnay sa Spanish language. Pero kahit anuman ang lengguwahe sa iba't ibang bansa, kabahagi ng mga misyonaryo natin bago sila ipadala ang pag-aaral ng lengguwahe at kultura bago ipadala sa iba't ibang bansa, no? So kaya nga kung tingnan natin, marami ang mga protestante sa ibang bansa, pero makita natin galing ako sa Dubai last week. Minsan na tayo makakita ng mga protestante, ang daming mga Katoliko. Sa Dubai, sa Qatar, sa Kuwait, ang daming Katoliko talaga, no? So, pero yung mga misyonaryo natin, nag-aaral talaga sa mga lengguwahe sa naturang bansa at pati na kultura. Yun yung sinasabi ko. Kasi kung punta ka ng Thailand, mag-i-Spanish ka doon. Ang aking gusto ko po na medyo mag-focus lang tayo sa English at sa Spanish para yung Pilipinas lang, hindi masyadong nakafocus lang American-centric. Na pwede rin na makig-tie po tayo, makig-alyansa po tayo sa mga bansa na nagsasalita ng Spanish tulad ng Espanya, Mexico, Argentina, Peru at Colombia. Pwede gamitin yung mga bansa sa Latin America na launching pad ng mga Pilipino na gusto makapasok sa Estados Unidos. Maganda niyan, bro. Maganda niyan siguro, ay kung sino marunong ng Spanish, magturo, mag-tutorial, magturo sa mga gustong matuto para makapagtrabaho sa mga BPO na nagbibigyan ng Spanish service dahil mas malaki yung salary doon, magturo na lang sila. Kasi kung sasabihin natin, hintayin natin ng desisyon ng gobyerno dyan, mukhang abutan. Pundo kasi ang kailangan at kailangan pa na mag-hire pa ng native speaker ng Spanish kung ang intensyon palaganapin muli ang wikang Espanyol sa Pilipinas na gawin na rin na kakumpetensya ng English. Kasi sa sistema natin sa language education sa Pilipinas, pati ang pagsasalita ng Cebuano ay medyo hindi pwede magsalita ng Cebuano sa academic at professional setting. Kailangan talaga na mag-English at ang gusto ko po yung equally na prestigious na language, international pa din tulad ng Spanish. Bro, may tanong ka ba tungkol sa faith, tungkol sa Catholic faith at sa Biblia po? Yeah, meron ba? Ang aking tanong ko po, sa totoo po lamang, matagal po ako, kasi yan isa sa mga dahilan ko kung, to be honest, matagal na po akong umalis sa Katoliko. Ang rason ko po kung bakit umalis ko sa Katoliko, may isang pari noon na sinabihan ko na huwag mag-aral ng Espanyol. So, kaya talaga na mas na curious ko na pinaglolo ko kaya bro, kasi si Jose Rizal, Spanish magsalita, Katoliko yun. So, nung naging protestante pa ako, mas in-encourage pa ako na mag-aral ng Spanish. Brajando, iniwan niya ang tunay na iglesia dahil lang sa Spanish na language. No? Pinagpalit niya sa iglesyang tatag lang ng tao. Iniwan mong tatag ni Kristo parang dahil lang sa Spanish language. Kasi sa protestante kasi,
mas open sila na magbasa ng Biblia, i-memorize ang bersikulo. Sinong founder ng anong iglesia nilipatan mo, bro? Baptist. Baptist, sinong founder ng Baptist? Sinong founder ng Baptist? Mas Sino? ang founder Sagutin mo, sino ang founder ng Baptist? of course, ang founder ng Baptist ang founder ng Baptist si John Smith. Ayun. English. Pero Iniwanan mo ang iglesyang tatag ni Kristo, sumanib ka sa Baptist para lang matuto ng Spanish? kasi gusto ko po na makapunta ako ng Latin America. Di pumunta ka doon, mag-aral ka doon, ba't ka nakapalibot ng Baptist? Kasi ang problema kasi sa kabataan ko po, diniscourage po ako ng paring Katoliko. Alam mo, bro, sa Baptist ban, nagsasalita sila ng Spanish? May kilala po ako na misyonero na Baptist. Galing No. Ang tanong, kaya ka lumipat because of the Spanish word. Lahat ba ng sinalihan mo? Lahat ba ng sinalihan mo nagsasalita ng Spanish? Hindi po, pero ang aking hindi gusto, naman pala pero ang aking intention ko po na someday makalipat po ako sa Latin America. Ay, kung gusto mo makapunta sa Latin America, bro, pag-aralan mo ang lingwahe nila para makapunta ka doon. Hindi na kailangan na lumipat ka. Tingnan mo, mga Baptist na kakadibate namin, walang alam sa Espanyol. Walang alam sila sa Spanish. Ano ba nangyari sa'yo, bro? Lahat ng Baptist na nakadibate namin, bro Joseph, walang alam sa wikang Espanyol. Wari pa to, pwede ka naman punta ka ng Latin America, mag-aral ka ng lingwahin nila, ayaw, matututo ka na. Tumira ka doon ng 1 taon. Brad Jando. Ilang taon tuto ka na ng kanilang lingwahe, hindi na kailangan kalipat ng Baptist. Brad Jando. Yes, Brother Wendell. Kapatid, dahil Baptist ka, at nagbaptist ka dahil gusto mo ng Spanish language. Alam mo ba, yung Baptist na yan, hindi naniniwala ng purgatorio. Spanish language yan, purgatorio. Ano? Yan talaga yung isa sa mga rason kung bakit kung doctrinal ang pag-usapan. Okay. Ngayon, nabasa mo ba sa Bible sa unang Pedro 3:19 ang nakasulat asique al purgatorio? Nabasa Con mucho tiempo por boca de Noé, yun ba? La fabricación del arca el padre se entiende el porcarcel el purgatorio. Sige, isalin mo yun, bro. Isalin mo sa English yun o Tagalog. A los tales predico mucho tiempo el espíritu por boca de Noé la fabricación del arca el padre se entiende el porcarcel el purgatorio. Sige, isalin mo. Baptist ka na ngayon eh. Dinidiscuss ka ng ano daw, ng Spanish yun. Spanish yun. I-translate mo nga. Hindi na makasagot. Sige, translate mo yun. Kaya ka lumipat sa Baptist. Kasi sabi mo, ini-encourage ang magbasa, mag-aral ng Spanish. I-translate mo ngayon sinabi ni Brother Wendell, Spanish yun. Sige, i-translate mo. Yan. Nakasulat yan sa unang Pedro 3:18-19. A los tales predico mucho tiempo el espíritu por boca de Noé la fabricación del arca el padre se entiende el porcarcel el purgatorio. Pakisalin. Baptist ka na ngayon. Sige, in-encourage ka. Isalin mo. At sabi niya, walang purgatorio sa Biblia. Sige, yan. Binasa ka, purgatorio yun. Sige. Sabi niya, wala Kung i-translate sa iba pa mga wika, hindi talaga translate mo yun. Purgatorio. Hinahamon kita. I-translate mo yun. Pinapatranslate sa'yo, bro. Kasi nag-baptist ka para matuto ng Spanish. I-translate mo yun. Ayun, butata na. Nakasagot. Nabasa yan. Di ba? Spanish yan.
Unang ito. Pedro 3, wala daw purgatorio. Wala daw, Pero gamitin natin Spanish Bible, unang Pedro 3:8-19, a los tales predico mucho tiempo el Espíritu por boca de Noé la fabricación del arca, el Padre se entiende el por cárcel, el purgatorio. Pakisalin. Isalin mo. Walang purgatorio sa version ko po, nagbinasa na rin. Walang purgatorio. Walang purgatorio. Pinisilip mo kasi Reina Valera, hindi naman Reina Valera ang binasa ni Padre Wendell. Sige. Reina Valera aking binasa. So, isalin mo. Salin mo yun. I-translate sa English. I-translate at the same time, Christ suffered at one. Hindi yan ang hinahamon sa iyo. Yeah, talaga. Hindi yan ang hinahamon sa iyo. Ang hinahamon sa iyo, yung binasa ni Padre Wendell sa La Sagrada Biblia, hindi yung Reina Valera. Sige, Brad Jando, palitan natin. Palitan natin. Sige. 95. Batay sa binasa nimo na unang Pedro, Reina Valera translation, unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 19, na kulungan ng mga espiritu. Tanong, dahil kayong mga baptist, wala kayong purgatorio, sa binasa nimo na kulungan ng espiritu, kung meron kayong impierno at merong langit, plus nabasa mo yung kulungan ng espiritu, anong tawag yan sa kulungan ng espiritu kung hindi yan purgatorio? Sagot. Dili na sa purgatorio. Ano nga yun? Ano tawag? Ano? Kulungan ng mga espiritu, ano tawag? Butata na naman. Ano ang tawag? Dili na siya. Sige. Yung kulungan ng espiritu, bro. Yung kulungan ng espiritu, langit ba yan? Hindi. Either langit o impierno lang. Langit o impierno, walang purgatorio. Langit o hindi. Langit ba yan? Nagwala na yata. Wala na. Yung kulungan ng espiritu, langit para sa'yo? Ano? Sige, pagitaan mo kami ng galing mo. Yung kulungan ng espiritu, langit yan? Tapos yung mga nandoon, mga suwae sa panahon ni Noe, langit yun? Sagutin mo nga. Yung bilangguan ng mga espiritu sa unang Pedro 19, ang nakabilanggo dyan yung mga suwae sa panahon ni Noe, langit ba yan? Ano? Butata na. Sagutin mo. Joseph Solis, sagutin mo. Yung bilangguan ng mga espiritu kung saan nakabilanggo ang mga suwail sa panahon ni Noe, langit ba yan? Yes or no? Hindi siya langit o impierno. Hindi siya langit o impierno. Pero wala siya, hindi siya, ibig sabihin, purgatorio yan. Ano nga? Hindi siya langit, hindi siya impierno. Ano siya? Sagutin mo naman. Ano siya? Hindi siya langit, hindi siya impierno. Then ano siya? Wala, butata na. Pakisagot bro. Ano yan bro? Kung hindi yan langit, hindi impierno, ano yan? Tagal naman. Napipi na bro. Sige, bigyan mo naman kami ng logical na answer. Logical na answer. Huwag yung pilosopo na hindi nabasa sa Biblia. Logical na answer. Kung hindi langit at hindi rin impyerno ang bilangguan ng mga espiritu, ano yun? Langit talaga, langit siya ang importante. One safe, always safe. Hindi yan issue.
Hindi ba, ang issue dyan, anong lugar yan, yung bilangguan ng mga espiritu? Ang nakabilanggo dyan yung mga espiritu ng mga suwail sa panahon ni Noe. Hindi siya langit kasi mga suwail yan. Hindi rin siya impyerno kasi pinuntahan ni Kristo pinangaralan. Kung hindi yan langit, hindi yan impyerno, anong lugar yan? Ano kasi? Wala. Brajando. Yes, Balwinder. Palitan natin. Kayo bang mga Baptist, ang aral ninyo ay nakasulat talaga sa Biblia? Unat? Talaga nakasulat sa Biblia? Aming paniniwala kasi na hindi kailangan ng bautismo para maligtas. Hindi kailangan ng bautismo, hindi prerequisite ang magpabautismo para maging ligtas. Sige. Saan mo babasa sa Biblia yun? Sundan natin. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo sa Marcos Kapitulo 16:16, ang maniniwala at magpabinyag ay maliligtas. Tama yon o mali? Eto, basahin ko. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Tama yan o hindi? Ay, hindi kailangan na magpabautismo. Hindi kailangan magpabautismo. Hindi prerequisite ang yun nakasulat. Tama ba yon o mali? Hindi yan tama. Ang nakasulat hindi tama pala. Very good itong Baptist na ito. Follow up natin. Saan mabasa sa Biblia na hindi kailangan ang binyag para maligtas? Yun. Sabi mo yan kanina, bro. Saan talata sa Biblia na hindi kailangan na babautismuhan para maligtas? Biblical kayo, kamo. Sige nga. Sige. Kasi ang binasa, para ka maligtas, pabautismo ka. Sige, ikaw naman, showdown. Ikaw naman. Saan ang Biblia natin mababasa na hindi kailangan magpabautismo para maligtas? Hindi talaga tinuro yun, na mga kapatid, huwag kayong magpabautismo para kayong maligtas. Yun talaga mababasa ng ganun. Sige, go. Hindi, kahit hindi mabautismuhan, maliligtas kayo. Yun talaga ang turo, ha? Baka tumakbo ka doon sa nakapakong magnanakaw. Nakapako ngayon, kayo mga hindi nakapako. Doon tayo sa mga hindi nakapako. Huwag mong idama yung nakapako. Bigyan mo kami talata. Sige, talata. Hindi na kailangan magpabinyag, ha? Hindi na kailangan magpabinyag. Kailangan ng bautismo para maligtas. Talata, ha? Talata, ha? Una Corinto, chapter 1, kapitulo 1, versikulo 14. Okay, 1:14. Tingnan natin kung sinasabi ito na huwag kayo. Una Corinto. Basahin ko kung meron ba itong kapitulo 1, versikulo 14. Tingnan natin. Tingnan natin kung may nakalagay ba dito na huwag kayong mababautismo. Sabi, salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Crispo at Gaius. Meron palang binautismuhan si Crispo at si Gaius Pero hindi yan talaga. Ang hinahanap sa inyo, saang talata sa Biblia na huwag kang magpabautismo kung gusto mong maligtas. Kasi dito, binautismuhan si Crispo at Gaius. Doon ka sa yung talata sabi mo. Maliban. Intindihan mo yung nakalagay, bro. Maliban. Maliban kina Crispo at Gaius. Nabautismuhan si Crispo at Gaius. Hindi kailangan. Asan yung hindi kailangan ng bautismo? Kailangan. Asan? Hindi kailangan, yung word na hindi kailangan para maliligtas. Hindi kailangan bautismo para sa kaligtasan. Asan na? Wala na, tulala na to. Ating basahin yung binasa ni Brother Wendell at ituloy sa 21.
Sabi ganito, sapagkat si Kristo na walang kasalanan na namatay ng minsan para sa inyo, na makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nagkabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nung matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. O yan, bautismong nagliligtas sa inyo. Asan yung talata mo na ang bautismo hindi kailangan para maligtas ang tao? Yun ang talata ibigay mo. Wala, tulala na. Maganda to, nakipagsubukan sa punto por punto, punto por punto ka ngayon. Nakita mo pinagkaiba ng iniwanan mong iglesia sa nilipatan mo ngayon. Sige, asan talata mo? Tagal naman. Tulala na to. Ibigay mo na. Nagbigay kami. Straight to the point. Straight to the point. Ikaw naman ngayon magbigay. Oh, asa na? Lumayas na. Lumayas. Agenda. Yes, Aten. After kay Brother Restituto ba ay meron akong itatanong ha? Alas 10 na te. Ako nga alam. Dalawa lang kami. Sige, bigyan ko na lang si Brother Restituto Bay. Umalis na yung naabutan. Hindi na nakasagot. Yan. Sige, mga sulpot, pumasok ba kayo at magkipagsubukan sa punto por punto at mapupunto por punto kayo? Okay. Na-stress. Na-stress. Nabilaukan siya sa tanong ni Brother Wendell. Okay, Brother Restituto Bay, good evening sa iyo. Good evening din, bro. Okay, good evening, bro. Yung bro ayun sa palaging nabuta tayo, bro. Dahil gabi na, direkta na ako, bro. Sige, sa Isaiah 64:6, bro. Ano yun? Isaiah 64:6? Yan ang nabasa ko yan. Naisip ko tuloy yung sinabi sa pinsan ko na yung mga mabuting gawa ay parang punasan lang ng Panginoon. Parang ganon. Siguro ito nang sinabi niya, bro, sa Isaiah 64. Isaiah 64:6 ng Isaiah. Eto, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Yan ba tanong mo? Yan lang, bro. Yun ang tanong ko. Yun ang sinabi niya nga, na hindi raw, yung mabuting gawa raw ay parang punasan lang sa Panginoon. Sinabi niya dahilan, baka ito lang niya yung sa Bisaya version sa ang magandang balita. Kasi ang nakalagay dito, sama kami sa taong sad-an ug ang among matarong nga buhat ingon lamang sa hugawng pahiran. Ito siguro yan lang ang binasa niya, bro. Hindi nagbasa dito sa mula sa 4 hanggang sa 6. Okay. Ang tanong ko, bro, tama ba yung unawa ko nga dapat basahin yung before sa size, hindi lang itong size, ito lang basahin niya dahil mali talaga ang unawa niya. Pero kung basahin natin dito, dahil sa unawa ko, dahil sa kasalanan natin, kung hindi tayong magsisi, patuloy tayong magawa ng masama, kahit anong mabuting gawa natin ay hindi tatanggapin ng Panginoon. Yun ang naintindihan ko. Ang tanong ko, bro, tama ba yung unawa kung parang ganun ba?
Okay. Ito bro, ito sagot natin bro. Kapag yung ginagawa mo ay hindi naman nauukol sa plano ng Diyos, talagang baliwala yun. Tingnan mo, basahin natin sa Roma 10:2 ha. 10:2 ng Roma, sabi ganito, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Sila pala'y masigasig na maging kalugod-lugod, kaso nga lang, hindi batay sa tamang kaalaman. Bakit? Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. At nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Yun palang pamamaraan bro na hindi napasakop sa pamamaraan ng Diyos kasi sarili nilang pamaraan, yun ang basura sa paningin ng Panginoon. Kasi hindi naman yun ate sa ano eh. Tingnan mo ha. Bigyan natin ng example. Ito sinasabi dito sa Juan 10:16, sabi ni Kristo, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Sabi ni Kristo, meron siyang mga alagad na wala sa iglesia ang kanyang itinayo. So kailangan niyang dalhin doon sa kanyang iglesia. Anong ginawa ng mga pastor? Abay, nagkawatak-watak yung iglesia. Kasi tayo doon, tayo dito, tayo doon, tayo dito, tayo dito, tayo doon. Kung saan-saan napunta ang iglesia ng Panginoon. Kaya nga nagalit ang Panginoon doon sa sa mga sinaunang pastor. Tingnan natin sinasabi doon sa sa Jeremias, Jes 21 mo tayo, Jes 21 ng Jeremias. Ang sabi sa Jes 21 ganito, sapagkat ang mga pastor ay naging tampalasan at hindi nasisangguni sa Panginoon. Kaya't hindi sila nagsisiginhawa at lahat nilang kawan ay nangalat. Ba't nangalat? Kasi kinakalat-kalat nila. Tayo rito, tayo doon, tayo roon, tayo rito. Yung kanilang pamamaraan, hindi paraan ng Panginoon yun. Dahil paraan ng Panginoon, kailangan mong pumasok sa iglesia na kanyang katawan. Kaya nga sinasabi niya doon sa Efeso 5:23, siya ang tagapagligtas ng kanyang iglesia sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Kaya kanya papapasukin sa kanyang iglesia kasi siya ang tagapagligtas ng kanyang iglesia. Pero ang ginawa ng iba, gumawa ng kanilang sariling umamaraan. Nagtayo ng sariling kanila. Ano ang nangyari? Nabutata. Nabutata, kagaya ngayon. Nabutata palagi. Nabutata siya kanina. Hindi siya makasagot nung kay Brother Wendell. Lipat siya kasi sa baptismo, ini-encourage siya magtuto ng Espanyol. Hindi na niya matalis yung binasa ni Brother Wendell eh. Espanyol ang niya. Hindi mag-aral siya. Kung gusto siya may trabaho doon. Pupunta siya doon sa Latin America, mag-aral siya doon, matuto siya doon. 1 taon siya mag-aral doon. Hindi posible hindi siya marunong ng Spanish. Kailangan pa lumipat ng Baptist. Ngayon hindi makapag-translate. Okay na ba yung Toto? Okay bro, okay. Salamat bro. Kaya kinanong ko dahil naalala yung sinabi sa pinsan ko na sa unawa ko naman, hindi naman talaga ito nga hindi gusto sa Panginoon na magawa ng mabuti dahil sa kasalanan mo lang pero sa kanila mali yan dahil si Kristo mismo ang nagsabi gumawa kayo ng mabuti. Mateo 5:16 sabi ni Kristo ganito, gayon din naman dapat ninyong utos to ni Kristo utos ni Kristo ito, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Bakit kailangan gumawa ng mabuti? Dahil tayo ay ginawa para gumawa ng mabuti. Jess, yun? Efeso 2:10 ba yun? Nakalimutan ko sinasabi doon.
Ito pala. Sabi nga, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Tapos sasabihin ng tagapangaral na Baptist na na hindi kailangan mabuting gawa. Turo na nga yan eh. Sinulat yan ni Apostol Pablo. Sino nagutos niyan? Unang Korinto 14:37. Sino nagutos? Sabi ganito, kung inaakala ni naman na siya ay propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinisulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Hindi utos nga ng Panginoon yun. Kaya nga bro, utos yan. At Okay saka, sige, go. Dahil dyan bro, yung, di ba may ano sila na maniwala lang na sa Panginoon ay ligtas na, hindi na kailangan gawa. Dahil yun siguro ang ano nila sa isip nila palagi nga, hindi na kailangan gawa. Ay mali sila. Hindi nila binasa ang buong Biblia. Ginawa ka ng Diyos para gumawa ka ng mabuti. Kaya so, gumawa ng mabuti. Tapos sasabihin, hindi kailangan ng gawa. Kailangan ngayong gawa eh. Kaya nga, pag paniwala lang kailangan nila eh. Hindi naman ano. Sige bro, salamat bro. Salamat sa magandang sagot bro. Okay. Faith alone siguro yung tinutukoy niya, faith alone, no? Pero sa Biblia talaga, ang faith alone, di talaga nakakapagligtas yung faith alone. Sabi ganito, so you see that people are made right with God by what they do. They cannot be made right by faith alone. Nakikita ninyo na ang tao ay made right. Ano yun? Ano ba sa Tagalog yung made right? No? Tayo ay binabanal ng Diyos dahil sa ating ginagawa by what they do. Tayo ay tinatama ng Panginoon dahil sa ating ginagawa. Hindi tayo tinatama ng dahil lang sa faith alone. They cannot be made right. Hindi tayo ginagawang tama by faith alone. So mali talaga yung faith alone, bro. Kaya nga bro eh. Pero marami pa rin nila, lalo na yung walang hindi nag-practice ng Katoliko, hindi practice ng Katolik. Okay na ba yan, bro? Okay na ba yun? Okay. Ba? God bless sa inyong lahat, bro. At gandang gabi sa inyong lahat. Okay, thank you sa iyo, Restituto Baay. Okay, no? So, Ate Edna, ikaw naman, Ate Edna, ang last na magtatanong ngayon. May nagpahabol. Ang sitwasyon ganito, since nga about sa confession, matagal lang hindi nakapag-confess, so hindi siya makapag-communion. But the situation is, hindi siya makapag confession kasi nahirapan siya sa sitwasyon gawa ng English daw. Gusto niya Tagalog. So, paano bang ano bang magandang advice para magawa niya yung confession? Ibigay ngayon yan kay Brother Angel. Brother Angel. Bisaya daw, Bisaya. Saan ba siya naka-destino ngayon o saan ba siya lugar? Nasa Hong Kong po siya. So nasa Hong Kong tapos so mayroon man misa English parang gano'n tapos yung nagmimisa nag-i-English lang gano'n. Opo, bali yan po yung namin niya na hindi siya komportableng mag-confession na English. Naghanap siya ng Tagalog, parang ganon. So, matagal na din siyang hindi nakapag-confession. Ibig ba daw sabihin, hindi na talaga siya makapag-communion? Alam nyo, kung may gusto, may paraan, sister, no? Kung nakikinig ka ngayon. Ang gawin mo naman lang, ang pwede naman na sa Tagalog, dati may nagtanong ng ganyan, no? Ang gawin nyo po, ilista mo sa Tagalog, and then i-translate mo sa English, yung mga sa Tagalog na ganyan, and then basahin mo sa harap niya.
So maisasuggest ko ganun po, no? Kasalanan mo, alam mo, 'di ba? So Father, yun lang naman eh, Father, forgive me muna, no? Tapos, for I have sinned, Tagalogin mo, Father, patawarin mo kung nagkasala ako. Tapos, siyempre, okay, go ahead. Sasabihin naman nyo. Basic lang naman yun, sister, no? And then, ilista mo sa Tagalog yung makasalanan mo. And then, i-translate mo sa English, kapatid. And then, through translation na ngayon, dami naman translation dyan. Sabihin mo lang, napakadali mag-translate ngayon, no? So, kung ano man yung kasalanan na yung kapatid sa English, i-translate mo sa Tagalog, translate mo lang sa English. And then, basahin mo siya sa kapatid. Basahin mo siya sa harap ng sa confessor room, kapatid. So, wala nang problema yung kapatid. Mas importante, hindi naman kailangan na maging fluent ka. Ang importante, sabi nga, 'di ba, kanina binasa natin, bago ka pa lang pumunta ron at humiling sa kanya, alam na niya gusto mo. So yung desire mo, importante diyan eh. At kung gusto mo talaga, may paraan. Kahit nga halimbawa, ayaw mo magsulat, although yun ang pinaka-reasonable na pwedeng gawin. Kahit naman yung magsalita ka lang na pabarok-barok na English, pwede rin yun eh. Kasi yung sincerity mo naman nandiyan. Imposible naman, nakapag-abroad ka, imposible naman di ka marunong ng basic na English. Di ba? So yung kahit basic lang, Father, forgive me, ganun lang. And then yun lang, forgive me, nagkasala ko, Englishin mo, for I have sinned. And then yun na, ilista mo lang, kapatid, i-translate mo sa English. Sa pamamagitan nun, at least masasabi mo na sa English yung mga kasalanan mo, kapatid. Yun ang pwedeng gawin natin paraan na may advice ko, kapatid. Yun po. Okay. Yo, Brother Angel, based din po sa experience ko dito, ang sabi ng pare, kahit hindi ko maintindihan yung sinasabi sasabihin ng tao, Yes. babasahin niya sa harapan ko at bibigyan ko siya ng penance ba yun? After that. Penance po. Tama, di ba? Yun nga. Ililista mo, Tagalogin mo, and then pa-translate mo na English. It's either ikaw lang o kahit kanino pa-translate. And then yun po, isabihin nyo kay Father. Wala pong problema yun, kahit yung mga ibang kasalanan, hindi naintindihan. Ako minsan, yung naghahanap po ako ng English speaking dito, pag every month, meron na kami naka-schedule. Minsan may mga kasalanan na sinasabi ko na hindi niya masyado maintindihan, pero oo lang siya ng oo. And then may kasalanan siyang naintindihan, oo lang. And then later on, yun na, babasbasan ka na. I absorb your sin, no? In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. So, tama po. Ganun lang po naman talagang ang mangyayari doon. Basta, ilista mo sa Tagalog, and then i-translate mo na lang sa English po. Then, basahin nyo po. Ayan, ayon kay si Sedna. Yun po, kapatid. Salamat po, Brother Angel. Marami din po kasing ganun eh. Na kaya nagdalawang isip gawa nung ganun nga. Okay. So, pasalamat na tayo. Dahil wala na si Brother Tata at wala na si Brother Junre. Kasi siguro pahinga or may sakit ba si Brother Junre ngayon? Hindi ko alam, no? Nasa work, wala siyang headset. Nakabalik na pala sa work. Uy, good thing, no? Salamat at nakabalik na si Brother Junre sa work. Okay. So, Brother Wendell, ikaw muna, Brother Wendell. Una magpasalamat, Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat ng ating mga kapatid na sumusubaybay at lalo na sa ating kapatid na baptist kanina. Siya naman ang nagbukas na iniwan niya ang simbahang Katoliko para lang sa lingwahe. Kaya tuloy na tanong natin siya. So sa ating mga kapatid na sumusubaybay, Katoliko at hindi Katoliko,
Hindi po namin layunin, mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, na saktan ang mga damdamin ninyo. Pero kung nasaktan man, abay, tiisin ninyo yan dahil parang sugat na kung gamutin ng mabisang gamot, maramdaman talaga ang hapdi. Ngunit sa likod niyan ay may kagalingan talaga. Maraming salamat po. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.